Sus, Ginoo ko mga lords. Katang isip lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Iba din, di ba? Kaya pala, wala kayong aksyon sa mga pangunahing problema at pangunahing iniinda ng mga kababayan natin na nasa ilalim. Kasi ang akala nyo, haka-haka lang. Ang akala nyo, haka-haka lang ang paghihirap ng mga kababayan natin nasa ilalim? Anong klase yan? Kaya pala, kung umaksyon kayo, diba? Parang hindi nyo talagang siniseryoso at binibigyang solusyon ang mga pangunahing problema ngayon sa bansa. Kasi ang akala nyo, nag-i-imagine lang ang mga Pilipino. Grabe! Diyos ko! Grabe! Yan yung pinaka-nakakatawang balita na narinig ko. So, ibabase mo sa traffic? Ibabase mo sa dami ng mga taong nagkakotse? Ay, nako. For your information, everyday yung population natin ay parami ng parami, palaki ng palaki. At hindi porket madaming mga taong nakakabili ng kotse, ay naiibsan na ang problema sa kahirapan o nababawasan. Diyos ko! Ano na bang nangyayari dito sa kanila? Oh, kung wala talagang kahirapan at di ba naibsan talaga ang kahirapan, oh, bakit kayo namimigay ng ayuda? Ha? Bakit nyo tinatapalan ng pera ang mga tao? Okay naman pala eh. Di ba? Nababago naman pala ang buhay ng mga Pilipino. Bakit nyo inuuto at, di ba, halos gawin yung mukhang pera at manlilimos ang mga Pilipino sa mga pinamimigay nyo na ayuda? Alam nyo, kung magmayabang kayo, siguraduhin yung kaya nyong tapatan. Ha? Siguraduhin nyo kaya nyong tapatan ang rally, di ba, ng mga Duterte supporters. Hindi yung hindi pa nga kayo sigurado, ang yayabang nyo na. Ang yayabang! Kaya nyo pa? Ito pa nakakatawa mga lods. Hindi man lang binalita. Paano yun? Diba paano? Aalingasaw yung VP Inday Sara resign rally nyo. Hindi man lang binalita. Kawawa, buti pa ang maisog rally, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, may iba pa nga hindi natuloy kasi hindi binigyan ng permit. Partida! Pero ang daming dumalo. Sa inyo, may permit na, pinaghandaan nyo pa. Tinawag nyo na lahat. Pagdating, para kayong tae ng kambing. Kalat-kalat. Ang yabang nyo kasi, no? Alam nyo, ito mga lods ha, tayo mga Duterte supporters, tayo mababait tayo, di ba? Hindi naman tayo mayabang kung hindi tayo uunahan. Hindi naman tayo mambabara kung nirerespeto nila tayo. Pero hindi eh, di ba? Ang yayabang nila. Ano mga sinasabi nila sa maisog rally? Yan lang! Ito din masasabi namin sa inyo. Yan lang! Gising na ang mga tao. Mulat na ang mga tao. At nakakaawa mga senior citizen pa mga binibit-bit nyo, Diyos ko. Maawa naman kayo sa mga matatanda. Matamlay ata ngayon si Tambi. Diyos mio, Marimar. Ang tamlay-tamlay naman ni Romualdez. Ay, ikaw ba naman? Ginawa mo na lahat? 0.4% ka lang. Tatamlay ka talaga. Imagine mo, ginawa na niya lahat. Pero sa survey, siya ang pinakakulelat. Aside sa kulelat, 0.4% lang ang may gusto sa kanya. Ay, kawawa naman. Kaya matamlay yan. Ha? Kasi kahit anong ipamigay mo,
Alam na ng mga Pilipino na politiko talaga kayo. Ha? Ang sarap ng mga buhay nyo. Balita ko. Ang dami mo ng mansyon, tambaluslos, no? Sana all! Nagpapayaman lang kayo, pero ang problema, ang mismong problema ng Pilipinas, hindi mo alam. Diyan ka na sumusobra, Risa Hontiveros. May paglilitis na. Hindi na dapat pwedeng litisin kasi may paglilitis na si Risa Hontiveros. Grabe! Ano bang nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Grabe! Kayo na ba ang hustisya? Kayo na ba ang korte? Wala nang paglilitis. Judge agad. Kaya hindi, no? Kaya hindi. Sumusulpot sa inyo si Kibuloy kasi bago nyo tanungin, may hatol na kayo. And it's very useless. Kasi may hatol na kayo eh. Ano ba ang assurance ni Kibuloy na patas kayo? Sa mga sinasabi mo, Risa Hontiveros, may judgment ka na. Mga lords, papayag ba tayo na ganito ang ating gobyerno? Diba masyadong gigil sa kapangyarihan. Diba masyado nilang inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Abuse of power po ang inyong ginagawa, Risa Hontiveros. Ako, hindi naman ako parte, no, ng religion nila. Hindi ko rin naman pastor, si Pastor Kibuloy. Pero as ordinary citizen, nakikita ko na hindi na fair. May judgment na agad si Risa Hontiveros. Tama pa ba yan? Diba? Anong function ng korte natin? Pati si President BBM gumagaya na. Diba? Biglang sinuspindi ang governor ng Davao del Norte. Diba? Galing sa kanyang opisina. Anong klaseng gobyerno ang meron tayo ngayon? Wala nang paglilitis. Diba? Wala nang pantay na hustisya. Masyadong one-sided. At alam niyo ang nakikita ko right now, mga lords, hindi binibigyan ng karapatan ang kanilang inaakusahan. Diba? Tingnan mo nga yung mga pananalitang lumalabas sa bibig ni Risa Hontiveros. Tama pa ba yan?